Hi guys, kumusta na kayo? Ako nga pala si DJ John D and welcome to my YouTube channel, DJ John D TV. Ngayong araw na to, may pag-uusapan lang tayong mainit-init na issue. Kaya pansin nyo, maaga pa lang dito. Madilim pa lang dito kasi ako sa San Francisco Bay Area dito sa California. Pagka gising ko, naisipan kong gumawa ng video ito. Yung kagabi kasi meron akong nabalitaang nangyari sa Miss World 2024 na kwento sa akin ng isang kaibigan ko. Pero anyway, bago natin pag-usapan yung pangyayaring yan, don't forget to like and share this video and please subscribe to my channel, DJ John D TV. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo every time na may lalabas tayong bagong video. So, pag-usapan natin itong nangyari o latest na issue. Itong issue tungkol sa kagaganap lang na Miss World beauty pageant. Ito, babasahin ko ang article mula sa 1PH at ang sabi ay humingi ng paumanhin si Miss World 2013 Megan Young matapos ayusin ang buhok ni Botswana Lesego Chombo habang nasa question and answer segment ng Miss World 2024. Paliwanag ni Megan, gusto niya lang tumulong. Nakausap niya na raw ng pribado si Lesego at humingi siya ng sorry. At ang sabi nga rito ay, I wanted to offer a helping hand but I failed to oversee the bigger picture. This could have caused distress during that moment and I have been made aware that culturally, take note, culturally, pag-uusapan natin ngayon yan, ano? Mamaya, take note, yung salitang culturally, pag-uusapan natin mamaya yan. This is unacceptable, ayon kay Megan. To those who witnessed the incident, I also want to apologize for any discomfort or confusion my actions may have caused. It was a thoughtless and disrespectful act and I take full responsibility for it. Dagdag pa nito. So, may sinabi dito, thoughtless daw, ano, and disrespectful. Pero, karamihan sa ating mga Pilipino, ang iisipin hindi naman siguro disrespectful yun, ano? Inayos lang naman yung buhok If anything, tumutulong lang naman si Megan niya. Ang hirap nga naman nun habang sumasagot ka, parang merong buhok na sumasagi sa mata ni contestant na si Lesego. Normal na kasi sa ating mga Pilipino or nation na natin na tumulong sa kapwa. Yun nga, pag may nakikita tayong hindi maayos yung buhok, minsan may dumi sa muka, katawan, o sa t-shirt, o ano man, tayo na mismo, may dumi sa t-shirt mo o sa buhok mo, ayusin natin. Ano na yun, di ba? Nation na yun. I'm pretty sure naranasan nyo na yan. Kayo gumawa or ginawa sa inyo. Di ba? Minsan yung mga gamit, cellphone mo, ganito, or kung ano man. Ang naging issue lang kasi rito, yung contestant na kausap ni Megan Young ay ibang lahi. At pag ibang lahi, hindi natin alam kung ang kanilang kultura. Yun nga. Meron din akong nakita dito kasi sa or ipinasa rin ng kaibigan ko nga, nakausap ko, na ang sabi hindi pala dapat o hindi mo pwedeng basta hawakan na lang ang buhok ng isang African. Ang sabi rito sa article na pinasa niya ay, why can't you touch African hair? Ang sabi ay, a microaggression like touching a black person's hair without permission promotes the idea that we are free to be treated differently, used and not afforded basic respect. Parang disrespectful nga naman yun bigla ka na lang gagawin. Parang privacy na rin to yung
bigla na lang gagalawin yung buhok mo, pwede ba yun? Ganun-ganun na lang ba yun? Mahirap pang maano no? Maintindihan kasi ibang kultura sila eh. Parang ano yan eh, parang personal choice nila yan eh, personal ano nila yan eh, na privacy nila yan, hindi natin pwedeng basta panghimasukan. So, yung sabi nga rin dito, we have a protectiveness over our hair because it has long been treated as abnormal. So, kung mapapansin nyo or kung maaalala nyo, di ba, meron din ibang kultura na or ibang lahi na may takip ang kanilang buhok. Yung iba nga hindi pa nagpapagupit ng buhok eh bakit? Eh culturally yun ang kanilang norm. Ba, hindi natin basta pwedeng challenge 'yan. And we should learn to respect that kasi kung pagpipilitan natin na nais ko lang naman buhok mo, magkakagulo tayo yan. So, yun ang naging ano diyan. Hindi pala dapat or na-offend pala yung iba dahil ginawa niya yun. Although, sa akin din personally, kung isipin mo, hindi naman, di ba, hindi naman, ano yun eh, hindi naman siguro nag-iisip ng ibang bagay si Miss Megan Young noon. Parang sa kanya, gusto lang niya makatulong. Ngayon kung titingnan niyo rin o kung isipin niyo rin, kasi may mga tao na private eh. I mean, ayaw nila nang basta ginagalaw yung kanilang buhok o ibang gamit. Naalala nyo, minsan nga may mga biro tayo na ano eh, huwag nyo gagalaw yung buhok ko di ba? Naririnig nyo na yun, sigurado, narinig nyo na yun. Yung ganung biro na guluhin nyo na lahat, huwag lang buhok ko, di ba? Lalo na pag ang ganda ng ayos ng forma ng ating kaibigan no? Biro-biro din nun nung teenager pa ako, yung mga barkada ko, ganun din, huwag nyo hawakan buhok ko. Lalo na yung mga naglalagay pa ng gel nun, nag-spray pa ng Aquanet nun. Tandaan ko nun, yung teenager ako. High school na uso yun eh. Tapos meron pang pelikula dati si, I believe meron pelikula dati si Rene Requesta, galit na galit siya pag ginagalaw ang buhok niya eh. So, ano yun eh, personal, ano nila yun eh, personal na ano na yun eh, part of the body. So, respetuhin natin yung mga ganung bagay. 'Di ba? Yung ganung desisyon nila, ganung pag-uugali. Mahirap din eh. Kung kayo rin naman, halimbawa may mga ayaw din kayo, 'di ba? Kailangan respetuhin din ng ibang tao 'yon. Kaya dito naman sa Amerika, ganyan din ng mga Amerikano eh. Big deal sa kanila ang salitang privacy. Ayun nga, ayon ng mga tao rito, hindi lang Amerikano, basta yung karamihan ng mga tao dito sa Amerika, ayaw nila lang basta gagalawin ng kanilang buhok or damit or ano man, marami sa mga tao rito, ganon. Yun nga lang, malapit ka lang ng konti meron tinatawag na personal space. Sa pagtitingin na ka, parang masyado ka malapit parang ganun naging ganun din dito sa Amerika more on ano parang eto ako, bago ka pumasok sa aking space, kailangan una-una hindi bigla o hindi ako mabibigla, hindi ako uncomfortable. Hangga't maaari, yun nga, may pahintulot ko at yun, may confidence o tiwala. Yung iba, hindi rin pwedeng basta tanungin ng personal na mga bagay. Halimbawa, ilang taon ka na, kailan birthday mo, saan ka ba nakatira, yung mga ganung bagay. May asawa ka na, lalo na yun, isa pa yun. Yung relationship status, or kung ano yung kalagayan nila sa atin. Minsan tatanungin mo, ano ba sakit mo, ganito, ganyan. Dito hindi ka pwedeng basta magtanong ng ganon. Ngayon kung hindi mo man, o kung hindi may iwasan, kailangan mo magtanong, minsan magpa-ano ka muna, is it okay if I ask you, or if you don't mind, I'd like to know, are you ganito? Tsaka may tatanong yung gusto mong tanong. Pero yun nga, sa ibang mga kultura, sa ibang lahi, big deal kasi yan Ako rin personally, ang opinion ko rito, yeah, totoo nga.
magandang ano yung ginawa ni Megan yan, tumulong siya. Pero yun nga, personal kasi na ano ng isang tao yan o nung contestant eh. Personal na, di ba? Sa buhok, personal yan, sa kanya yan. So, ang masasabi ko lang siguro, hindi niya sana inayos ka agad-agad o hindi siya ang nag-ayos ng buhok niya. Pwede niyang itabi muna yung mic na hindi marinig, sabi niya, pwede niya ituro lang. Excuse me, I think you need to fix your hair, please. O, ganon. I think your hair is getting in the way in your eyes. You may, if you want, or if you could move it a bit or fix it, di ba? Kasi ganun din eh, ang masasabi ko rin pag may nakita sana, ako pag may nakikita ko, kahit sa kaibigan ko, matagal ko ng kaibigan, pag may dumi sa muka or bibig, kung kumakain kami, may kanin or whatever, breadcrumbs, hindi ko pwedeng basta ganun din yun. Lalo na kung tropa ko yung lalaki. Awkward eh, no? Gaganon mo sabihin, ano ba yan? Pag may nakita, ay, peki ba yun? But, hindi. Joking, kidding aside, ano, tinuturo ko lang, may dumi ka sa mukha, oh. O ito, bibigay ko yung tissue. Hindi ako magagano sa kanya, bibigay ko lang, dito, sa side na to. Tuturo ko. Minsan, malapit lang, kadaliri ko, ganun lang. O, dito, ayusin mo to, ito. Pag okay na, yes na. Ngayon, pag hindi talaga matanggal, sabihin ko na lang, tingnan mo sa salamin, maano sa salamin. Hayaan ko siya mag-ayos doon. Kasi nga, bukod sa nire-respeto ko yung kanyang, ano, katawan, or kanyang isang kagamitan, isa makikita mo yung cellphone, may ano, yung cellphone mo, ano, ganito, ganito. Bukod sa nirespeto ko nga, ako personally, hindi ko yung naugali yung ganun eh. Siguro na sanay na rin ako or napapagaya ako sa kaugalian o kultura dito, which is sa akin ayos lang or ganun talaga eh. May kasabihan tayo, when in Rome, do what the Romans do. Parang kung nasaan ka, gaya, kung ano yung kultura nila, medyo mag-adjust ka rin. Respetuhin mo rin yun, diba? Ayun nga, may mga nababasa nga ako na ang sabi pa eh, beauty queen, parang ang mga beauty queen, ang mga sumasali sa beauty contest, wow, ang ganda, nagtutulungan, ganito. Tama naman yun, magtutulungan talaga. Pero sa part na to, dito sa ano na to, aspect na to, yun nga, maging sensitive tayo sa ano ng mga iba, sa personal na mga, personal bagay, o personal matters, personal na kagamitan, or kanilang, katawan. Medyo maging, tayo, may filter pagdating yan, pag sa ibang, lalo na sa ibang lahi. Siguro masasabi ko rin kahit sa mga kaibigan natin, sa mga kapwa Pilipino, medyo magpasintabi muna tayo or okay lang ba, ayusin ko to, magsasabi kayo, magpapaalam. Kasi kahit pa sabihin mo ano mo yung tao, baka that time hindi nila feel eh, baka, ewan ko, baka hindi nila gusto na basta ginagalaw yung kung ano man, kanilang mga bagay, katawan. Pero yun nga, humingi naman doon ng paumanhin si Megan Young dito nga sa contestant na which I find talagang tama naman. That's what you should do. Dapat talaga pag nakarinig ka na o nalaman mo na may na-offend or may naapektuhan sa isang bagay na ginawa mo, kahit pa sa tingin mo o sa tingin natin nais ko lang nga yung buke, di ba? Kung sino, nais na nga yung buke, para sa kanya na nga yun na-offend siya, hindi maganda yung kanyang cake sa ginawa mo, kausapin mo. As much as possible, maganda nga yung ginawa niya privately, di ba? Kausapin kung sino man yung iba pang kausapin, halimbawa, handlers, managers, baka, kung ano nga, lahat ng kampo, kabila, which is, I believe, is a mature and professional thing to do.
Ganon din sa trabaho kung o mga kaibigan, kamag-anak natin kung na-offend sila, try to reach out to them. Humingi tayo paumanhin. And from there, yung usapan niyo hangga't maaari, gawin niyo rin private, syempre. Baka mamaya ayaw din naman nilang palakihin yung issue. Gusto nila mapag-usapan yan private, di ba? So, yun lang ang aking mga rito, masasabi rito. Yun nga, minsan no matter how good our intentions are, minsan talaga kailangan preno muna or mag-isip-isip muna anong ibang approach na hindi ma-offend yung taong gusto natin tulungan. So yun lamang po muna ang ating topic sa ngayon. Aba, sa tingin nyo, tama lang ba yung ginawa ni Megan Yang? Ano kaya ang ating pwedeng gawin or ano ba ang ating mapupulot o matututunan sa insidenteng ito? Maraming salamat sa inyong panonood, and yun nga pala, gaya ng sinabi ko kanina, please like and share this video. And sa mga bago rito, lahat naman bago kasi kauna-unahan kong video ito no. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, DJ John D TV, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga sa mga bagong video na aking ilalabas. Maraming salamat, and kita ulit tayo next time. Kaya have a good day.